Mga kabadgetarian, iniisip mo ba na magtayo ng water refilling station? Maraming kasabi na maganda rong negosyo to. Tara, pag-usapan po natin to. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Ang negosyong tubig po ay malaking demand lalo na sa mga pangailangan ng mga tao na malinis ang inumin. Pero may mga ibang nalulugi at kumikita. Ano ba talaga ang tinatawag na pros and cons po nito? Ang pros ng water refilling station po ay necessity po siya. Diba? Hindi mawawala yan sa demand. Pangalawa, repeat customers. Pwedeng parehong customers paulit-ulit na lang, parang may tinatawag na residual income. Number 3, affordable ang kapital kumpara sa mga restaurant, 'di ba, mga franchise. Pang-apat, hindi mo kailangan ng malaking espasyo, kahit na mga 20 square meter to 30 square meter ay pwede na. Ano naman po ang cons ng water refilling station? Syempre, marami pong kompetensya. Pangalawa, strict rin po regulation dahil compliant ang sanitation, permits, testing. Pangatlo, maintenance cost. Syempre, kailangan meron tinatawag na palit ng filter, mga machine, di ba, kung medyo masira. At pang-apat, depende sa lokasyon. Kung sobrang dami na po ang mga nakapaligid ng water station, baka mahirap na magbenta. Kaya tips ko po sa inyo, bago kayo mag-umpisa, mag-research muna ng location. Dapat may samat na demand. Mas maganda kung malapit ka sa mga population ng mga condominium, opisina, diba? Hospital. Pangalawa, kumpletuhin natin mga permits. Pangatlo, mag-invest magandang quality mga machine at maintenance plan. Pang-apat, mag-offer ng value-added service. Like for example, delivery promos, loyalty card. Pag lumakas po ang kita, ay syempre, maganda na po yan. Maganda po ang water refilling station business kasi demand is stable, repeatable customer, affordable ang startup. Pero syempre naman, again, marami ng kompetisyon, may regulasyon, at syempre naman may maintenance. Water refilling station, meron pang opportunity kung may plano ka at kaya mong panindigan ang serbisyo at kalidad. Huwag lang po tayo ng taya, pag-aralan muna mabuti bago pasukan. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.